Para po sa day 6 ng ating Bible reading, basahin natin ang Genesis chapter 21 hanggang chapter 23. Ang kapanganakan ni Isaac. Nilingap ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa sinabi ng Diyos, si Sarah ay nagdalang tao at nanganak ng lalaki, bagamat matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, "Nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos at sino man makarinig nito'y pihong matatawa rin." At sinabi pa niya, "Sa edad na iyon ni Abraham, sinong makapagsasabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nagkaanak pa rin kami kahit siya'y matanda na." Lumaki ang bata at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar ang nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac, magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan, ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng bagong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Beersheba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa lilim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo, siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos. At nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos, "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mangangaso. Ikinuha siya ng kanyang ina ng mapapangasawa sa lupain ng Ehipto. Ang kasunduan ni Abraham at Abimelech. Nang panahong iyon, isinama ni Haring Abimelech si Pikol, puno ng hukbo, at sila'y nagpunta kay Abraham. Sinabi rito ng hari, "Sa lahat ng gawain mo'y pinagpapala ka ng Diyos. Isumpa mo sa harapan niya na magiging tapat ka sa akin at sa aking lahi kung paanong ako'y naging tapat sa iyo. Ipinangako mong magiging tapat ka rin sa akin at sa lupaing ito na iyong tinitirhan." "Nangangako ako," tugon naman ni Abraham. Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin ng hari. "Hindi ko nalalaman iyon," wika ni Abimelech. "Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin?" Nagkasundo ang dalawa at binigyan ni Abraham si Abimelech ng ilang tupat baka. Ibinukod ni Abraham ang 7 kordero ng kanyang kawan. "Anong kahulugan nito?" tanong ni Abimelech. Sumagot si Abraham, "Ito'y para sa iyo bilang pagsang-ayon mo na akin ang balong ito." Ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba sapagkat doon nagsumpaan ang dalawa. Matapos ang sumpaang iyon, bumalik na sa lupain ng mga Filisteo sina Abimelech at ang puno ng kanyang hukbo. Pagkaalis nila ay nagtanim naman si Abraham ng punong roble sa Beersheba at sinamba si Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. Mahabang panahong namayan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo. Chapter 22. Utos kay Abraham na ihandog si Isaac. Pagkalipas ng ilang panahon,
Sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Morea. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno, kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. "Ama, ano iyon anak?" Tugong patanong ni Abraham. "Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog?" tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin." Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na ito'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, "Akong si Yahweh ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Hindi nagtagal, nabalitaan ni Abraham na si Milka, ang asawa ng kanyang kapatid na lalaki, ay nagkaroon din ng anak na lalaki. Ang panganay ay si Hus, sumunod si Bus, at pagkatapos ay si Kemuel na ama ni Aram. Ang iba pang naging anak ni Nahor kay Milka, ayon sa pagkakasunod-sunod ay ito, si Kesed, Haso, Pildas, Jidlaf at Betuel. Si Betuel ang ama ni Rebeka. Ito ang 8 anak ni Nahor kay Milka. Kay Reuma na asawa rin ni Nahor, naging anak naman niya sina Teba, Gaham, Tahas at Maaka. Chapter 23. Namatay si Sara at bumili si Abraham ng libingan. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Hiteo. Wika niya, "Ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan niyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa." Sumagot ang mga Hiteo, "Ikaw ang dakilang prinsipe at kinikilala naming pinuno. Pumili ka na ng lugar na gusto mo para paglibingan sa iyong asawa." Tumindig si Abraham at yumukod sa harapan ng mga tao. Sinabi niya, "Kung talagang hindi kayo tutol na dito ko ilibing ang aking asawa, tulungan ninyo akong makiusap kay Ephron na anak ni Sohar. Nais kong bilhin sa inyong harapan ang yungib sa tabi ng kanyang lupain sa Makpela upang gawing libingan. Babayaran ko siya ng hustong halaga." Nagkataong si Ephron ay kasama ng nagkakatipong mga Hiteo
sa may pintuan ng lungsod, kaya sinabi niya kay Abraham na naririnig ng lahat, hindi lamang ang yungib, kundi ang lupang kinalalagyan nito ay nibigay ko na rin sa iyo upang paglibingan sa inyong asawa. Saksi ko ang lahat ng naririto. Yumukod uli si Abraham sa harapan ng mga naroro't sinabi niya kay Ephron na naririnig ng lahat, mabuti, kung gayon, sabihin mo kung magkano at babayaran ko. At sumagot si Ephron kay Abraham, Ginoo, 400 pirasong pilak ang halaga ng lupa. Huwag na nating pag-usapan, basta't paglibingan na ninyo. Nagkasundo sila at sa harapan ng mga tao'y tumimbang si Abraham ng halagang 400 pirasong pilak ayon sa halaga ng saluping umiiral noon sa pamilihan. Kaya't ang parang na iyon ni Ephron sa Makpela, katapat na silangan ng Mamre, pati na ang yungib at kahuyan sa paligid nito ay naging pag-aari ni Abraham. Sinaksihan ito ng mga Hiteyong dumalo sa pagpupulong na iyon, at inilibingan ni Abraham si Sarah sa yungib na iyon sa Makpela sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Ang lupangang iyon at ang yungib ay nabili ni Abraham sa mga Hiteyo at ginawa niyang libingan.